Mahigpit na hinawakan ng ating mighty barbarian ang kanyang espada. Sugod mga goblins, pero ginawa lang niyang pamukpok ang hawakan ng blade, one hit, one kill ang mga kalaban, nakapulot ng palakol ang lodi natin at dito na nag-start ang tunay na fiesta, mas madugo, mas mabilis, absolute carnage ang inabot ng mga mobs. Sa sobrang lakas niya, napapraning na ang mga goblins at nag-decide silang screaming, tumakbo na lang pauwi. Pero wait, may nag-spawn na dambuhalang kalaban, hinarang ng barbarian ang atake nito, at mukhang game na game makipag-upakan ang demonic goblin na to. Nakita ito ng ating bloody barbarian at handa na niyang ilabas ang tunay na lakas. Pero teka lang, paano nga ba tayo umabot sa ganitong gulo? Walang nag-akalang mangyayari to. Tulog mantika lang siya after ng trabaho, chill habang umiinom ng beer at naglalaro ng video games gaya ng nakasanayan. Pero paggising niya, shocked ang lolo niyo. Nasa loob na siya ng laro bilang si Kadim, ang legendary barbarian. Ngayon, sinabihan siya ng kaparty niyang NPC na mag-ingat dahil naglalabasan na ang mga malalakas na demonyo. Delikado na raw. Pero deadma si Lodi. Sugod agad ng walang takot. Isang dambuhalang talon sa ere sabay bagsak sa mga demonyo. Hati ang katawan, naliligo sa sarili nilang dugo, grabe ang violence. Expected na to sa Demon Realm, di ba? Bungad pa lang, high-level boss fights na agad ang hinaharap nila, walang tutorial stage dito. Mukhang mapapalaban sila ng todo bago marating ang Great Demon. Hindi ito basta-basta walk in the park. Pero alam nyo kung ano ang mas nakakatakot? Yung sermon, na aabutin niya kay Melissa pagkatapos nito, yari ka, boy. Matapos pa sabugin ni Melissa ang mga demonyo, napasigaw na siya sa inis. Ilang beses ba niyang sasabihin na wag sumugod ng mag-isa? Ang kulit. May dumating pang isang warrior, one strike, multiple kills. Napaka-eleganteng galawan ito na nga ang hero na si Gale. Pero teka, mamaya na ang sermonan. Unahin muna nilang ubusin ang mga halimaw na to bago magkalabuan. Naghagis ulit ng fireball si Melissa habang naiinis sa pagkabida-bida ni Gale. Meanwhile, nagdasal ang isa pang kasama para tawagin ang espiritu ni Atala, buffs incoming. Nag-aalala siya na baka masyadong pinupuwersa ni Kadim ang sarili niya. Hoy, ingatan mo naman ang health bar mo. Muntik ng madale ng demonyo ang babae, pero buti na lang dinurog ito ng isang machong lalaki. Chill ka lang Krill, sabi niya, may plano si Kadim. Meet the holy duo, ang priest at priestess na sina Gordon at Cyril. Support roles pero palaban. Tama si Gordon, ubusin muna ang mobs bago mag-usap. Agree silang lahat, habang busy sa bakbakan, napaisip si Kadim sa sitwasyon niya. Siya ang tank at vanguard ng hero party na to. Ang pinakamalakas na warrior ni Atala, ang Diyos ng struggle at wilderness. Big time. Pero ang totoo, transmigrator lang siya sa loob ng game. Napaka-basic lang sana ng main story ng RPG na to eh. Isang hero na nakatanggap ng divine quest para tapusin ang Great Demon, nag-ipon ng tropa, at sumugod sa evil lair. Classic cliché. Dahil mukhang astig at dark ang design ng mga demonyo, maraming players ang nag-enjoy sa adventure na to noon. Pero iba na kapag ikaw na ang nasa loob. Para sa isang modernong tao na hindi pa nakakatay ng manok, impyerno ang mundong to, sobrang harsh. Nilaklak ni Kadim ang dugo ng mga demonyo at inactivate ang kanyang unique trait, Blood Berserker. Nag-transform siya at naging halimaw na rin. Gamit ang dark powers, tuloy lang ang arangkada. Kailangan niyang ubusin ang mga to para matapos na ang laro at makalaya na siya sa bangungot na to. Kain lang siya ng kain ng mga demonyo, gusto na niyang makalabas, get me out of here, uwing-uwi na siya. Kahit isang araw lang, kahit konting bilis pa. Matapos ang massacre, nakatayo siya sa bundok ng mga bangkay, pero hindi siya tumitigil sa pagkain. Lost in the sauce na si Lodi, biglang may lumapit na Goliath demon, pero mabilis pa sa alas 4, sinakal niya ito, walang takas. Kakainin niya ang lahat. Walang ititira, maliligo siya sa dugo ng bawat demonyo sa mundong to. Beast mode activated. Pero biglang may liwanag na humila sa kanya pabalik sa katinuan. Nanlaki ang mata niya, ang sinasakal niya pala ay walang iba kundi si Melissa. Binitawan niya agad ito at napaluhod sa lupa. Hindi siya makapaniwala, muntik na niyang mapatay ang kasama niya. Ito ang fine print ng Blood Berserker trait. Kapag nasobrahan sa demonic energy, unti-unting mawawala ang sanity mo, delikado. Umabot na ba siya sa point na hindi na niya kilala ang sarili niyang mga tropa? Ito na ba ang katapusan niya? Yung akala niyang flavor text lang sa game description, totoo pala. Kinakain ng madness of the flesh ang utak niya, nabubuwang na siya. Ang dugo ng demonyo na. Dati ay maasim, ngayon ay napakatamis na.
Hinahanap-hanap na ng katawan niya, hindi na niya makontrol ang halimaw sa loob niya. Aabot pa kaya ang katinuan niya hanggang sa matalo nila ang Great Demon? Kung hindi, anong mangyayari sa kanya? Game over na ba? Pero pinatatag niya ang loob niya. Hindi siya pwedeng sumuko agad, bago mangyari yon, kailangan niyang lumaban. Gamit ang gutom na to, uubusin niya ang Great Demon, at ang lahat ng alagad nito, every single one of them, pupulbusin niya. Natauhan siya nang magsalita si Melissa, ayos lang daw ito, wag sisihin ang sarili dahil alam niyang gusto lang silang protektahan ni Kadim, kaya ngayon, sila naman ang pro-protekta sa kanya. Damayan na to. Dumating sina Cyril at Gordon, nangakong gagawin ang lahat para hindi siya malunod sa dugo at dilim, pero kailangan din ni Kadim labanan ang madness hanggang sa huli. Hirit naman ni Gordon, wag masyadong mag-alala. Kung sakaling mabuwang siya, handa siyang batukan si Kadim para matauhan. That's what friends are for. Seryosong tumingin si Gale. Kung fully charged na raw ang energy nila, oras na para lumarga. We have to save the world, di ba? Damang-dama ni Kadim ang moment, hinablot niya ang kamay ni Gale, let's go, tapusin na natin to. Laspag na ang katawan at utak nila, parang basahan na tinatadyakan ng tadhana. Bomb! Sa wakas, pinakawalan ni Kadim ang final strike. Putol ang ulo ng Demon King. Bagsak ang katawan nito, lagapak sa sahig habang bumubulwak ang dugo everywhere. Is it really over? Bulong ni Melissa. Tumango si Gordon, by the grace of the goddess, mukhang tapos na ang bangungot. Pero bago pa makahirit si Melissa, biglang bumaba ang blinding light. Napasigaw si Cyril, Kadim, wait. Pero wala nang paki si Kadim. Binitawan niya ang axe niya at tumakbo papunta sa liwanag na parang moth to a flame. Hoy, teka lang. Sigaw ni Gale. Bakit siya susugod sa unknown? Lumingon si Kadim with a smile. Honor ko na nakasama ko kayo in person, hindi lang sa harap ng screen. Sila ang tunay na tropa. Pagpasok niya, lalong kuminang ang liwanag, tapos poof, naglaho na siya ng tuluyan. Napaluhod si Cyril habang sumisikat ang araw, ang ganda ng ending, di ba? Pero si Kadim, tuloy pa rin ang lakad sa kawalan. Nasa void na naman siya, walang nagbago. Ito yung same darkness nung una siyang maisekay. Ano kayang gagawin niya pagbalik? Siguro iinom ng ice-cold beer, o kaya matutulog ng ilang araw straight, sarap. Isa lang ang sure, never na siyang maglalaro ng medieval fantasy game. Kaso, medyo bad trip lang na hindi siya nakapagpaalam ng maayos sa party niya. Pero kailangang tanggapin ang reality. Yun na ang last time na makikita niya sila, sakit, bes. Farewell, great warrior Kadim. Sa gitna ng dilim, may nakita siyang liwanag. Ito na yata ang exit back to Earth. Pero paglapit niya, nanlaki ang mata niya. Teka, panaginip lang to, di ba? Prank ba to? Hindi pwede to. Bumigay na ang utak ni Kadim. Tumawa siya na parang baliw, hahaha. Habang nanggigigil ang panga niya, tawa pa rin siya ng tawa habang kinakain ng liwanag. Hindi pala exit to, kundi New Game Plus. Reset ang laro, mga lods. Pagdilat niya, nasa usual spawn zone na naman siya. At ang malupit, nakapusa siya bilang preso. Ang ingay ng ibang preso. Inosente ako, yung anak ng panadero ang pumatay dun sa babae. Hirit naman ang isa, isang cheap na bronze ring lang naman ang kinuha ko eh. Malay ko ba kung paano napunta yung silver necklace sa bulsa ko? Sigaw ng guard, manahimik kayo. Sabay talikod nilang lahat. Grabe makatingin ng guard, ang hilig talagang mag-ingay ng mga basura. Pero may isang preso na chill lang. Sabi niya, Sir, baka nagkamali lang po kayo ng huli, tanong ng sundalo. Anong ginawa mo? Sagot ng lolo, never po ako nagbenta ng demonic items, may nagtanim lang nun sa gamit ko, promise. Gusto niyang makausap yung nag-inspect ng bag niya. Tinitigan siya ng sundalo, alam niyo yun, minsan may mga taong nambibintang para lang magpabida. Alam ng sundalo na itong gagong nasa harap niya ang may gawa nun, pero grabe, ang bata pa, ang galing ng manloko. Kaso, Holy Knight ang kaharap niya. Kapag pumalag siya, pugot ulo ang aabutin niya. Ang lakas ng loob mong pagdudahan ng Holy Knight ng Elga, sigaw ng sundalo. Kung inosente ka, makakalaya ka rin. Kaya shut up ka na lang at pumila. Sayang, mukhang dedo na si Lolo, kapag Holy Knight ang kalaban, good luck na lang sa survival rate. Sana sa next life, ipanganak siyang mayaman para hindi na siya mabuli ng ganito. Pero teka, paano naman nila nahuli ang isang barbarian? Habang naglalakad, gulong-gulo ang isip ni Kadim. Anyare, pamilyar ang katawan niya, pero yung legendary strength niya? Gone. Back to zero, mga par. Pati yung madness at guilt na sumisira sa ulo niya dati, nawala na rin.
Legit na ang message, New Game Plus means reset malala. Pero may mali eh. Hindi ganito nag-start ang game dati. Iba ang intro noon. Lumapit yung matandang preso at inabutan siya ng ugat. Nguyain mo yan pampalipas oras, sabi ni Lolo. Tumingin si Kadem. Kwento ni Lolo, tinulungan daw siya ng mga barbarian noon. Naalala ko sila sayo, iho. Ito lang ang kaya kong ibigay bilang thank you. Tinanggap ni Kadem ang ugat at ninuya. Lolo, paano ka ba nahuli? Tanong niya. Hindi alam ni Kadem, pero gets agad ni Lolo. Maraming ganyan ngayon, sobrang init ng dugo ng Holy Knight at priest ng Empire sa mga erehe. Akala ko ba ang paniniwala sa ibang Diyos ay hindi kasalanan, dati naman okay lang ah. Naguluhan si Kadem. Empire? May Empire dito? Gulat si Lolo, ha? Hindi mo alam ang Lucanian Empire. Alam ni Kadem ang pangalan na yun. Teka, di ba Kingdom, yun sa gitna ng continent? Umiling si Lolo, matagal na yun, iho. Iba na ngayon. Napaisip si Kadem. Wait, don't tell me. Na-transmigrate ako sa parallel world na iba ang setting. Nagtanong ang ating bida kung saan ang biyahe, at hula ni Lolo, sa Lucahan daw ang holy capital ng imperyo. Pagbagsak nila doon, yari na. Haharap sila sa mga judges ng Elga at diretso sa matinding inquisition. Akala ni Kadem safe siya kasi hindi instant death ang hatol. Pero banat ni Lolo, boy, wag kang kampante. Ang mga inquisitor, mga baliw yan na addicted sa pagpapahirap ng tao. Kapag nakakita sila ng heretic na gaya niya, para lang siyang bagong laruan. Tutuklapin ang mga kuko niya at bubuhusan ng kumukulong bakal ang mga mata. Pero shocked ang lahat, biglang tinuhog ng Holy Knight sa harap si Lolo. One hit delete agad ang matanda. Sigaw ng Knight, makinig kayong mga noobs. Sino mang bumastos sa Knight ng Elga, automatic tigok. Humarap siya kay Kadem sabay tanong, Hoy, ikaw ba ang nag-iingay dyan? Kung ayaw mong matulad sa fossil na yan, lumuhod ka at magmakaawa. Baka sakaling ganahan ako at buhayin pa kita. Pero imbes na matakot, ngumiti lang ang ating idol, na-trigger si Knight sa kayabangan kaya sugod agad ang kanyang sibat, chill pa rin si Kadem at Bugs. Sinalulang naman niya ang talim gamit ang dalawang palad, nagpanik si Knight at pilit na humihila, bitawan mo ko. Kaya ayun, pinagbigyan siya ni Kadem. Sa lakas ng hila, muntik nang mahulog sa kabayo ang Mokong, high blood na siya, wala nang patawad-patawad. Hahatulan na sana niya ng swift judgment si Kadem, pero huli na ang lahat, parating na ang shoulder bash ng ating bida. Ang lakas ng impact, nagka-shockwave. Tumba si Knight, patay ang kabayo on the spot, pero bumangon ang loko, mas galit pa sa dati. Hindi siya makapaniwalang nasaktan siya ng isang hampas lupa. Gusto sanang one-hit kill ni Kadem, kaso kahit rookie, Holy Knight pa rin to. Biglang itinaas ng Knight ang kanyang sibat sa ere. At alam na ni Kadem ang kasunod nito. Tumawag siya ng backup kay Elga, ang Master of Eternal Light. Humingi ng buff para pulbusin ang mga heretics. Gamit ang newfound power, sumugod ang Knight. At real talk, alam ni Kadem na impossible nang iwasan to. Sinalo niya ng buo ang atake, tumalsik siya at bumangga sa karwahe na nahati sa gitna, total wreck. Pero Lu, hindi fatal. Gas-gas lang ang inabot niya. Kahit ang warrior, napawaw sa kunat ng bida natin. Singtibay ng mukha niya ang katawan niya. Naisip ni Kadem, kahit reset ang stats niya, nasa kanya pa rin ang Blood Berserker trait. Kaya lang, bad trip pa rin kasi nahihirapan siya sa weakling na to. Kung may makakain lang sana siya, kahit low-level demon, win na sana ito. Biglang may naamoy siyang masangsang sa likuran. Isa lang ang ibig sabihin ng amoy na yan. Lumapit ang Knight at umaming, sige na, malakas ka na. Pero game over ka na ngayon. Tanggapin mo ang forgiveness ni Lord sa pamamagitan ng kamatayan. Muling humampas ang baho at napatakip ng ilong ang Knight. Tumawa naman si Kadem mukhang blessed siya ng tadhana ngayon. Binaklas niya ang casket sa likod at boom. Tumambad ang ulo ng demonyo. Nag-init ang dugo ni Idol, it's mukbang time. Piniga niya ang ulo parang orange at nilaklak ang dugo na parang tubig lang. Napanganga na lang ang Knight. Hindi niya inakala na may gagawa ng ganoong kabalbalan. Nabaliw na ba yan sa gutom? Utos niya sa isang guard, tapusin mo na nga, yang barbaro na yan. Ang kawawang peasant na walang training, napilitang humarap. Kasi pag umayaw siya, deadball din siya. Sumugod siya pero awkward, sinalo lang siya ni Kadem sabay punas ng bibig sarap na sarap sa kinain eh. Nagmamakaawa ang sundalo, pero crunch. Pinisa ni Kadem ang ulo niya nang walang kahirap-hirap. Lesser demon lang pala yun kaya basic buff lang nakuha, pero goods na yan para sa lugar na to. Pakawala siya ng isang malupit na roar. Nang atog ang mga sundalo, nabitawan ang mga sandata, at nagkanya-kanyang takbo pa uwi.
Sigaw ng knight, huwag kayong quitter. Form ranks. Sugatan yan at walang armas, dali. Pag tumakas kayo, kulong kayo habam. Hindi na natapos ang heroic speech niya dahil headshot. Binato sa kanya ni Kadim ang ulo ng demonyo. Tumba tuloy. At di na nagpatumpik-tumpik pa, full speed na sumugod ang ating bida. Bumangon ang knight at nag-spam na naman ng holy powers, humingi ng isa pang blessing para pantayan ang lakas ng barbaro. Nagbakbakan na, akala ng knight GG na. Tumama ang sibat niya kaya sigaw niya, mag-sorry ka na kay Lord. Pero nagtaka si Kadim, anong iningiti-ngiti mo dyan? Talo ka na, boy. Yun pala, naipit ng idol natin ang sibat sa kilikili niya. At gamit ito bilang leverage, boom, isang devastating strike sa hambog na knight. Ginulpi niya ng ginulpi ang Mokong habang nakahiga. Sa huli, ang knight na ang nagmakaawa ng forgiveness, the serve. Halos sumabog na ang mata ng knight kakaiyak, parang batang inagawan ng candy. Akala niya safe na, sabay begging for forgiveness pa ang Mokong. Tumalikod si Kadim, kaya nabuhayan ng loob ang knight. Nasa isip niya, lintik lang ang walang ganti, yari ka sakin. Pero bago pa siya makagalaw, narinig niya ang kaladkad ng kamatayan. Bumalik si Kadim, nakatayo sa harap niya na parang Grim Reaper. Gulat si Kadim, biglang nag-prayer meeting ang knight. Huli na ang lahat para magpakabanal sa oras na ito, huy. Pero sige, granting request, ika nga. Ipinagdasal na lang ni Kadim na sana saluhin siya ng damn god niya sa impyerno. Umiiyak pa rin ang knight nang tuhugin siya ni Kadim game over. Tapos na ang drama, kaya nilingon naman niya ang mga tumatakas na sundalo. Pwede naman silang hayaan, pero iba ang turo ng first playthrough kay Kadim. Walang takas, walang patawad. Hingal kabayo na ang mga sundalo matapos tumakbo ng ilang milya. Akala nila safe zone na, pero biglang boom, tinuhog sila ng sarili nilang mga sibat. Ito ang golden rule na tinuro ni Kadim sa sarili, never leave loose ends. May dalawang guard pa na nagtatago sa damuhan. Halos hindi na huminga ang mga ogag para di mahalata, pero sorry na lang, kitang-kita na sila ng radar ni Kadim. Isang malupit na hagis ng sibat double kill. Tumba ang dalawa sa isang tira lang, bullseye. Lumapit yung petty thief at ibang preso, bilib na bilib sa action scenes. Ang lakas ng loob mag-demand na tanggalin daw ang posas nila dahil tropa na daw sila. Ang sagot ni Kadim, isang mabilis na pugot ulo, tilamsik ang dugo sa mga kasama niyang preso. Walang intro-intro. Akala nyo exempted kayo? Ang rule ni Kadim ay absolute, kahit gaano ka pa ka-friendly, pag witness ka, ligwak ka. Napaihi na sa takot ang huling preso, nanginginig na nagtanong, bakit, ano bang ginawa namin sayo, Lodi? Deadma si Kadim sa drama. Tinapos niya agad ang buhay nito, gaya ng ginawa niya sa iba. Walang awa-awa dito. Kung binuhay niya ang mga yan, siguradong magiging marites sila at ipagkakalat ang nakita nila. Delikado yun. At ang worst case scenario? Dudumugin siya ng mga high-ranking holy knights, bawal ang ganong risk, kahit sino ka pa. Ang last man standing, yung merchant na na-frame up. Nagtatago sa likod ng bush, pero walang silbihan sa mata ng agila ni Kadim. Akmang pipitasin na siya ni Kadim nang biglang sumigaw, unfair naman to. Sabay dapa at luhod sa harap ng barbarian. Todo makaawa ang Mokong, parang awa muna, wala akong kasalanan. Gusto ko pang mabuhay, boss. Tanong ni Kadim, bakit kita bubuhayin? Sagot naman ng merchant, may asawa't anak daw siyang naghihintay sa bahay, hinuli lang daw siya dahil may nag-trip na i-frame up siya sa krimen na di naman niya ginawa. Napag-initan lang. Hula ni Kadim, innocent nga siya. Pero sapat ba yun? Hindi. Tanggapin mo na lang ang fate mo, pre. Mas madali yun. Mas may dignidad kung mamamatay ka ng tahimik. Biglang hirit ng merchant, teka. Hindi mo ba kailangan ng guide? Nagpaliwanag agad ang mama, isa daw siyang traveling merchant galing Moltana ng Free Cities Alliance. Buong kontinente, naikot na niya. Kaya kung mapa at daan lang ang usapan, siya na ang buhay na GPS. Wala nang mas gagaling pa sa kanya. Napaisip si Kadim, pwede. May mga tanong siya, sabi kasi nito Lucanian Empire, pero sa memorya niya, kingdom pa lang dapat yun. Kailan pa naging empire ang Lucanian? Since birth ba o may naganap na promotion na hindi niya alam? Na-shocked ang merchant sa tanong. Sa isip niya, galing ba sa wastelands ang barbarian na to, taga-ibang planeta? Iba ito sa mga local barbarians. Baka galing siya sa likod ng mountains na centuries nang walang kontak sa sibilisasyon. Nainip si Kadim sa katahimikan, hoy, bakit natulala ka dyan? Sumagot ka. O baka naman wala talaga siyang alam, wag ganun, sayang ang buhay. Nataranta ang merchant at nag-explain, year 248 na po ng imperial calendar.
Ibig sabihin, almost 3 centuries na ang empire. Bago yun, kingdom pa lang sila. Nagulat si Kadim, may bago ng kalendaryo, grabe naman ang update ng mundo. Anong taon sa lumang calendar? Napakamot ng ulo ang merchant, laos na kasi yun. Siguro po mga year 1130? Nalito lalo si Kadim. Ang standard calendar na alam niya, antique na pala sa panahong ito, outdated na siya. Pinaulanan ni Kadim ng tanong ang kawawang merchant. Anong lagay ng kontinente, sinong malakas, sinong bida? Anong nangyari sa Elga Faith, at nasaan na ang demon realm na sinasabi nila? Sagot ng merchant, unified na po ng Lucanian ang continent 300 years ago pa. Ngayon, nahati na sa 3 major powers ang mundo. Yung Elga Faith naman, sumamantala sa gulo kaya lumakas ng todo, powerhouse na sila ngayon. Yung demon realm? Naku, taboo zone yun. Bawal pumasok, at yung mga pumasok, never nang nakabalik. Deads agad. Kaya mystery box ang loob nun. Pero nagtaka si Kadim, imposible, paano sila Gale, Melissa, Gordon, at Cyril? Nakabalik sila. Kilala mo ba sila? Umiling ang merchant, pero parang may naring na bell, si Melissa lang po yata ang pamilyar. Parang narinig ko na ang pangalang yan sa mga kwentong bayan, pero hindi ako sigurado. Baka si Alisa ang may gawa nito, hindi ma-process ng utak ni Kadim ang nangyayari. Imagine, yung mga legendary heroes na tumapos sa Demon King, burado na sa kasaysayan. Anyare, sequel ba talaga ito ng first playthrough niya o nasa ibang dimension na siya? Matapos ang malalim na pag-iisip, tinanong niya kung bakit nagkalat ang mga demonyo sa kontinenteng ito. Sagot naman ng merchant, walay daw nakakaalam. Ang chismis, divine punishment daw ito ni Elga, o kaya naman ay may archmage na nagbukas ng portal sa ibang mundo. Sabi naman ng iba, sign daw ito na magugunaw na ang mundo at bababain sila ng matinding kasamaan. Pero ang totoo, nasa kamay lang ng Diyos sa itaas, o yun ang akala niya. Tumingala si Kadim sa langit, dinampot ang kanyang spear, at naglakad ng konti para tanawin ang paligid. Base sa kwento ni Manong Merchant, mukhang ito pa rin yung continent na nilaro niya, pero 300 years na ang nakalipas mula nung first run niya. Grabe, hindi lang siya pinalaya sa original world niya, pati sa mundong tinirhan at pinaghirapan niya, kick out din siya. Lugi. Expired na ang stock knowledge niya ng ilang daang taon, at paniguradong alikabok na lang ang mga tropa niyang naiwan noon. Lumingon siya at napaisip uulit na naman ba siya sa walang katapusang patayan? May sense pa bang mabuhay? Iinom na naman siya ng dugo ng mga kadiring demonyo para di siya mabaliw. Sure ba na makakauwi na siya sa real world? Pag natapos niya, to ulit? Paano kung scam pala ang lahat at bigyan siya ng lecheng Diyos na yan ng New Game++, Diyos ko naman. Hinati niya ang spear sa dalawa at itinutok ang talim sa leeg niya. Taranta si Merchant, huy, anong drama yan? Naisip kasi ni Kadim, kung magsisimula na naman siya, dadami na naman ang attachments niya sa mundong to. Kung mamamatay man siya, gusto niya, on his own terms. Siya ang masusunod. Habang humihigpit ang hawak niya sa spear, nagdasal siya na sana walang game over screen sa kabilang buhay. Mas okay na ang nothingness, promise. Pero biglang, nag-flashback sa kanya si Melissa. Naalala niya nung tinanong niya ito kung anong plano nito pagtapos ng giyera. Ang dream ni Melissa, magturo ng mages at magtayo ng tower. Napabalikwas siya, hoy merchant, anong balita kay Melissa? Medyo loading si merchant, pero parang pamilyar daw siya ata ang legendary first master ng Mage Tower. Agad na nagdemand si Kadim, nasaan ang tower na yan? Ituro mo. Nasa Vestana daw, sa dulo ng Free Cities Alliance. Nasa Central Region sila ngayon, so aabuti ng 2 to 3 months ang biyahe. Diyos ko, ang layo. Natahimik si Kadim sabay ngisi. Buisit na babaeng yun. Bakit kasi nag-iwan pa ng ganong alaala? Ayan tuloy, hindi siya mamatay-matay ng payapa. Inutusan niya ang merchant, ituro mo ang daan, yung pinakamabilis. Humirit pa si merchant, may pamilya daw siya at di pwedeng maging tour guide ng matagal. Gets naman ni Kadim. Kaya ang bayad niya? Ang buhay ni merchant na hindi niya kukunin kung susunod ito, deal? Sabay hagis ng spear. Tanggalin mo tong posas, hanapin mo ang susi, at mag-impake ka na. Aalis na tayo, now na. Sa mga guho, nakapulot siya ng espada. Pwede na, tupansamantala. Hindi man kasing lakas ng blessed weapon, kaya niyang palakasin to gamit ang unique trait niya, diskarte lang yan. Sayang yung holy spear, pero maarte yun, pang holy knight lang talaga, mere-reject lang siya. Miss na niya yung axe niya nung first playthrough. Yun ang solid Habang nag-iimpake si merchant, thankful siyang buhay pa siya. Pero paglingon niya, Diyos ko.
Iniinom ni Kadem ang dugo ng demonyo at nire-refill pa sa flask. Matapos mag-equip, dito na nga nagsimula ang road trip nila papuntang Mage Tower. Fast forward, habang nagpipiesta ang mga uwak sa mga bangkay, may nakakita sa katawan ng Knight. Si Sir Linton pala, isang certified tanga at weakling. Shocked ang ibang Knights. Ubus ang lahat, sundalo man o preso. Tanong ni Eden kay Lady Helia, "Anyare po, madam?" Sabi ni Helia, "Hanap clue, dali. Di pwedeng i-report sa Archbishop na deads lang si Linton nang walang explanation." Gigil si Ateng, sino daw ang lakas ng loob pumatay ng Holy Knight? Humanda siya, may kalalagyan ang kapangahasan niya. Samantala, chill lang si Kadem sa ilalim ng buwan habang namamatay na ang apoy. Bakit? Kasi wala na si Merchant. Ayun, tumatakbo na sa gubat, akala niya nakatakas na siya sa baliw na yun. Ang goal lang niya ngayon ay makalayo sa lalaking yun as fast as possible. Alam naman niyang delikado ang solo flight sa Empire. Okay sana may kasama, eh. Ang problema lang, yung kasama niya, kumakain ng demonyo at pumapatay ng tao. Sino ba naman ang hindi matatakot, di ba? Sa paningin ng merchant na si Duncan, isa lang ang description sa kanya, isang malaking question mark na nakakatakot. Bilang isang barbarian, napaka-cold nito. Inalok na nga niya ng jerky at dried potatoes mula sa kanyang secret stash, pero, deadma lang ang lolo niyo. Binigyan siya ng mainit na coat pantulog, sin-zoned. Tinanong kung paano napadpad sa Empire, silent treatment pa rin. Pihikan sa salita ang barbarian na to. At huwag kang magkakamaling magtanong kung hindi naman life or death situation. Kahit anong titig ang gawin ni Duncan, hindi niya mabasa ang iniisip nito. Hindi siya tao, para siyang isang mabangis na hayop na nakawala sa hawla. Pakiramdam ni Duncan, nagpe-perform siya ng circus act para lang hindi mainip ang halimaw at bigla na lang siyang tepukin. Kung yun lang sana ang problema, kaya pa niyang tiisin eh. Caribals lang. Pero ang pinakamalalang issue? Sa bawat isang hakbang ni Duncan, 10 hakbang naman ang layo ng naaabot ng barbarian na to. Huwag kayong magpapaloko sa itsura ni Duncan. Veteran traveling merchant yan na sanay sa lakaran, pero ang barbarian na to, nasa ibang dimension ang bilis. Kakaturo pa lang niya ng direksyon, paglingon niya, ayun. Nasa dulo na agad ang kasama niya. At kapag humahagok na siyang nakahabol, uulit lang ang cycle. Tititigan siya nito ng masama habang hinihintay siyang makarating. Tinginan yun na parang nagsasabing, "Ang bagal mo, tapusin ko na kaya buhay mo?" Alam ni Duncan, kung hindi lang kailangan ng guide, iniwan na siya nito sa ere. Anong klaseng binti ba meron ang mamaw na to? Rocket-powered. Laspag na ang katawan ni Duncan. Kung tutuloy pa siya sa ganitong pace, baka bumigay na ang puso niya at mamatay sa exhaustion. Sa moment na yun, isa lang ang nasa isip niya, gusto ko pang mabuhay. Kaya heto siya ngayon, tumatakbo na parang may hinahabol na aso. Dumating ang chance na hinihintay niya ng mas maaga. Ngayong nakalabas na siya sa madilim na gubat, siguradong hindi na siya masusundan ng halimaw na yun. Goodbye, Earth. Sana nga lang effective. Pero tumutulo ang luha at sipon niya, hindi dahil sa takot kundi dahil naiwan niya ang bag niya. Andun ang buong fortune niya. May oil candles, mamahaling sabon, flints, silver mirror, at marami pang iba. Kayang-kaya na sana niyang magtayo ng stall sa city gamit yun. Pero kung babalikan niya yun, siguradong magigising ang natutulog na dragon. Bahala na, at least buhay siya. Aanhin ang yaman kung patay ka naman? Kikitain din niya ulit yun sa sipag at tiyaga. Huminto muna si Duncan sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan para huminga. Hindi niya alam kung gaano nakalayo ang natakbo niya. Mukhang safe naman ang paligid. Siguradong aabutin ng siyam ang barbarian bago siya mahanap. Pero kung kailan akala niya free na siya. Biglang may boses sa likod. Tinanong siya ni Kadem kung saan siya pupunta nang nagmamadali. Tumatakas ba siya? Bakit naman daw niya gagawin yun? Hindi ba niya kailangan ng ipinangakong bayad? Sayang ang datong. Alam ni Duncan na wala siyang laban. Agad siyang lumuhod at nagdive sa lupa, alam niyang nakagawa siya ng mortal sin. Hindi dapat niya kinalimutan ng awa na ipinakita nito nung iligtas siya. Halos halikan na niya ang lupa sa kakahingi ng tawad at awa. Lumuhod si Kadem para magkapantay ang mukha nila. Sabi nito, hindi sorry ang kailangan niya, kundi rason. Bakit nga ba? Kung hindi aayusin ang problema, tatakas lang ulit siya. Kaya tinanong niya ulit ng seryoso, ba't ka ba tumakbo? Nahihiyang umamin si Duncan. Masyado raw kasing mabilis ang pace ni Kadem, hindi kinakaya ng powers niya. Pakiramdam niya, kung itutuloy pa yun, bibigay na ang katawan niya at tuluyan na siyang made deads. Pagkatapos magpaliwanag, akala ni Duncan katapusan na niya. Pero nagulat siya sa sagot ni Kadem, tara na bumalik.
Babagalan ko na ang lakad ko. Sabog ang utak ni Duncan sa confusion, pero sumunod pa rin pabalik sa camp. Pinanood siya ni Kadem matulog habang binabangungot ito malamang tungkol sa kanya. Na-realize ni Kadem, mukhang may mali nga sa ginawa niya. Ang mabilis na lakad na yon? Habit niya yon mula sa kanyang first playthrough. Bawat sandali, feeling niya may humahabol sa kanya. Ganun kasi sa Demon Realm, brutal at walang patawad, walang sapat na pagkain o tubig. Ang salitang pahinga, hindi nag-exist sa dictionary nila doon, dahil Demon Blood ang ginamit niya para lumakas, hindi niya alam na unti-unti na pala siyang nilalamon ng madness nito, kaya ang buong grupo niya noon, bawat segundo tinitipid. Kahit pagkain at pagtulog, minamadali para lang maka-move forward agad. Siguro ginawa nila yon para hindi siya tuluyang mabaliw, pero iba na ngayon, wala na sila sa impyernong yon. Dito, sagana sa tubig at inumin. Relax na ang environment. Kahit na pwedeng bumalik ang madness balang araw, sa ngayon, chill lang muna. Tsaka, useful naman pala ang pagbagal, lalo na't magaling na guide ang merchant. Pagdating sa crossroads, nag-explain si Duncan. Mainit daw ang sitwasyon sa mga borders ngayon. Nagkalat ang mga gwardya, kaya suggestion niya, mag-detour sila sa daanang hindi masyadong binabantayan. Tumangulang si Kadem. Kung yun ang sa tingin ng expert, edi yun ang susundin nila. Pasimpleng natuwa si Duncan. Buti na lang, kasi kahit memoryado ni Kadem ang mapa ng kontinente, 300 years old naman na to. Kung wala siyang matinong guide, siguradong ligaw siya sa modernong mundo. Habang naglalakad, nagkwento si Duncan tungkol sa mga Holy Knights, o capture on site sa mga heretics, o kaya naman ay obsessed sa records basta may maamoy na demon, nag-apoy ang mga mata nila sa pag-hunt. Di mapapakali ang barbarian na tulad niya hanggat di sila nakakaabot sa teritoryo ng Free City Alliance. Now gets na ni Kadem kung bakit parang trier Pokemon, at ang hirap ng makahanap ng mga demonyo. Kahit nagkalat daw sila sa kontinente, masyado kasing aggressive, ang mga Holy Knights sa paghunting sa kanila. Sayang lang ang iniipon niyang dugo, mag-expire na. Need na niya ng fresh supply, in case mapaaway sila bigla. That night, habang naglalakad sa masukal na gubat, may spotted, silang village. Tingin ni Duncan, pioneer settlement, to. Best move, daw na makistay at humingi ng food, wala kasing maayos na camping spot sa paligid eh. Pero shooked, si Kadem. Dinner time, na pero walang ilaw, bukas pa ang gate, at walang guard, napaka, sus, naman nito. Nagtataka si Duncan kung ghost town, na ba to, at yun mismo ang gustong i-check ni Lodi Kadem. Kontra agad si Duncan, delikado raw, di nila alam kung anong klaseng horror, ang tinakbuhan ng mga tao. Baka monster, o demonyo, biglang may umungol galing sa dilim. Pero si Kadem, chill, lang na bumunot ng espada. Good news, pangato sa kanya. Pagpasok nila, sunod-sunuran lang si Duncan na parang takot na puppy, nagtatanong kung anong ganap. Iba kasi ang vibes, nito, hindi mukhang ordinaryong, abandoned village, lang. Hinto si Kadem sa bahay na bukas ang pinto. Silip si Duncan biglang jump scare, may demonic goblin, na lumipad palapit habang tumitili. No sweat, si Kadem. Hati agad sa dalawa ang beast, na bumagsak sa paanan ni Duncan, easy. Labasan pa ang ibang goblins. Pero nagtaka si Kadem dapat shy type, ang mga to at takot sa tao. Kung ganito sila ka, wild, at aggressive, ibig sabihin may higher entity, na nakialam sa kanila. Jackpot, tama ang pinuntahan nila. Sugod ang isa pa, pero, deleted, agad ni Kadem, kaya napaatras ang mga tropa, nito. Sigaw pa more ang second goblin, bago pugutan ang ulo ni Kadem. Headshot, pero yung pangatlo, may, dirty tactics, hagis ng hatchet, pero blocked, agad ni Kadem na parang wala lang. At dahil diyan, game over, na rin siya. Hati mula dibdib pababa. Tingin si Duncan sa mga bangkay, tapos na ba? Pero si Kadem, alam na hindi pa safe. Biglang may monstrous roar, sa loob. Lumabas ang isang dambuhalang goblin, at may hawak na batang babae, hostage situation. Sigaw ang halimaw, pero walang paki si Kadem. Hagis ng espada boom, bullseye, sa ulo. Patay agad, bitaw sa bata. Panic, si Duncan, paano kung tinamaan mo yung bata? Sagot ni Kadem, hindi ako sumasala, bro. Pagkalas sa tali, tinitigan niya ng masama ang traumatized, na bata. May mga tanong ako, sabi niya na parang bad cop. Bago pa lumala, singit si Duncan. Hindi kami masama, sabay abot ng licorice root, pampakalma. Kumalma ang bata. Note to self, ni Kadem. Magaling si Duncan sa mga kiddo. Kwento ni Duncan, may anak din daw siya sa bahay, same age, lang nito.
Nagsalita na ang bata, hinahanap ang mama niya. Akala nila nawalay lang, pero ang totoo, iniwan pala siya ng mga magulang niya. Syokta ang dalawa, di magets ni Duncan bakit gagawin yun, pero si Kadim, parang alam na ang dark reality. Biglang may tumawag. Bumalik na ang mga villagers, kasama ang nanay na nang iwan sa bata. Yakap ng mahigpit ang nanay, halatang napilitan lang sa ginawa. Gulat sila sa mga patay na goblin, at tinanong si Kadim kung siya ba tumirada. Umiling lang si Kadim at bumanat ng linyahan. Hindi raw siya ang pumatay, kundi ang espada niya mismo. Gasgas na kwento, pero gusto niyang marinig ang rason, bakit nila isasakripisyo ang sariling anak sa demonyo? Sa loob, nag-explain, si Kapitan. Dati raw, pugad ng goblins, ang gubat na to. Sira na ang lupa nila noon, kaya sinunog nila ang area na to para tirhan. Tumakbo ang mga goblins, naging peaceful, sandali. Pero, may nangyaring kakaiba. Isang plot twist, na di nila inaasahan, bumalik ang mga goblins, mas mabangis. Araw-araw tumataas ang death toll ng village. Di na sila makatiis. Tinipon ang lahat ng malalakas na lalaki para lusubin ang Goblin Den, raid battle. Pero doon, nakita nila ang tunay na horror. Di nila kaya ang goblins, lalo na ang demonyong amo nito. Zero chance of winning, kaya sumuko na lang sila sa demonyo para mabuhay. Di sila pinatay. Ang kapalit, linggo-linggo, dapat mag-alay ng pinaka-useless na bata mula sa bawat pamilya. Gets na ni Duncan. Kaya pala nawawala ang ibang bata. Kinain na ng sistema. Paano nila nagawa yun? Nawala na ba sila sa katinuan dahil sa takot? Insane. Sigaw ng village head, habang umiiyak, sino bang dapat isakripisyo? Ang mga barako, ang mga dalagang ikakasal, wala kaming choice. Galit na humirit si Duncan. Bakit di na lang kayo lumayas? Pero sagot ng village head, nakatanim na raw ang crops. Kapag umalis sila, gutom ang aabuti ng buong barangay, sawang-sawa na si Kadim sa bangayan. Boom! Binasag niya ang mesa hanggang maging durog-durog. Agad siyang nagtanong, ilang sungay meron ng demonyo, pero sagot ng matanda, wala daw itong kahit isa. Napaisip saglit ang ating bida, sabay dampot sa kanyang espada, ituro niyo ang daan, oras na para magtrabaho. Masyadong mahina ang mga to. No choice si Lods kundi siya na mismo ang tumapos sa demonyo para sa kanila. Sa isip ni Kadim, kung walang sungay. Isa lang itong lesser demon. Walang special features? Malamang primordial yan. Basic lang to sa kanya. Habang naglalakad, hiyang-hiya na humingi ng tawad ang village head. Wala daw silang maibibigay na reward. Sobrang hirap ng buhay sa village, halos di na nga sila makakain he. Ginagawa ko to dahil kailangan. Hindi para sa bayad, banat ni Kadim. Todo pasalamat ang matanda. Pero may hirit si Lod sa kanya na lang daw ang axe na to dahil kulang siya sa weapons. Pumayag naman ang head. At sa wakas, narating na nila ang bunganga ng kuweba. Biglang kambyo ang mga villagers. Babalik na daw sila para magbantay baka daw kasi biglang sumugod ang mga goblins sa village. Gulat na gulat si Duncan. Ano, sumama lang ba kayo dito para maging tour guide? Tama na yan, awat ni Kadim. Ang mga duwag ay pabigat lang sa battlefield, istorbo lang sila. Silang dalawa na lang ang papasok. Kailangan niya ng tagahawak ng ilaw habang nakikipagbuno siya. Hindi ito ang ine-expect ni Duncan. Pero dahil nagtakbuhan na ang mga villagers, wala siyang choice. Sumunod na lang siya kay Kadim sa madilim at basang kuweba. Akala ni Duncan sa sermona ni Kadim ang mga yon. Biruin mo, sinakripisyo nila ang mga anak nila, tapos ngayon tatakbuhan nila ang redemption. Biglang nagtanong si Kadim, nakaharap ka na ba ng buhay na demonyo? Umiling si Duncan, never pa. Mga bangkay lang sa black market ang nakikita niya. Paliwanag ni Kadim, iba ang epekto kapag kaharap muna ang demonyo. Wasak ang mentalidad mo. Lahat ng dangal at tapang, basag. Ang matitira na lang ay takot at ang desperadong kagustuhang mabuhay. Iilan lang ang kayang lumaban sa ganoong takot, kaya huwag kang umasa ng tapang mula sa mga ordinaryong magsasaka, pero hindi pa rin matanggap ni Duncan. Paano nila nagawang ipamigay ang sarili nilang mga anak? Kahit hayop, pinapahalagahan ang anak, sagot ni Kadim, minsan, para mabuhay, kailangan mong lumusong sa pinakamaduming putikan. Pinili nila yon para mag-survive. Kaya wala tayong karapatang husgahan sila ng basta-basta. Hindi mo ba narinig? Wala silang other choice. Natahimik si Duncan, naiintindihan naman niya. Pero para sa mga bata, pakiramdam nun, tinalikuran na sila ng mundo. Aanhin mo ang buhay kung kapalit naman ito ang pagiging tao mo? Napatigil si Kadim sa paglalakad. Sa dami ng pinagdaanan niya at sa dagat ng dugo na nilakaran niya, na-warp na yata ang pananaw niya. Posible kayang itong si
Traveling merchant, na isang game character lang, ay mas may humanity pa kaysa sa kanya. Kung makabalik man siya, kaya pa ba niyang mabuhay ng normal? Nag-change topic agad si Duncan, baka may nasabi siyang mali, buhay pa kaya ang mga bata? Pinatatag ni Kadim ang loob niya at sumagot. Kung mahina ang utak ng demonyo, patay na sila. Pero kung tuso to, siguradong bubuhayin niya ang mga bata, for now. Nagtaka si Duncan, hindi ba dapat baliktad? Bigla siyang napalingon. Nakita niya si Kadim, buwelo na ang palakol. Akala niya siya ang titirahin, pero hinagis ni Kadim ang palakol sa dilim. Sa pulang nagtatagong goblin, dahil sa attack na yun, nagsilabasan na ang mga kasamahan nito. Gulat si Duncan kung saan galing ang mga yon, sigaw ni Kadim, itaas mo ang sulo, wag mong ibababa. Sumugod si Kadim, sinaksak ang isa, ginawang shield, sabay taga sa isa pa, pero clank, tumama ang espada niya sa stalagmite. Masikip ang kuweba, mahihirapan siyang humataw ng todo dahil sa mga bato. Umungol ang mga goblins. Pero kalmado lang na binalutan ni Kadim ng leather ang talim ng espada, round 2 na, mga pangit. Ngayon, ginamit niyang pamalo ang espada, parang nagpa-farm lang siya ng trash mobs, nilalampaso niya ang mga goblins. Pinulot niya ang hinagis na palakol kanina, dual wielding na si Lods. Espada sa kanan, palakol sa kaliwa, absolute annihilation. Nangangangang nanood si Duncan. Grabe, isang tao lang ba talaga ang gumagawa nito? Alam ng mga goblins na, GG, na sila. Kaya kumaripas na sila ng takbo sa takot, susundan natin sila, sabi ni Kadim. Ubos na ang tropa nila, at dahil likas na duwag ang mga goblins. Siguradong tatakbo ang mga yan pabalik sa amo nilang demonyo. Lead the way, mga chong. Akala ni Duncan, sisikip ang daan habang papasok. Pero biglang bumukas ang paligid, isang malawak na espasyo, mas malaki pa sa entrance, boss room na bato. Parang sinadya ang pagkaukit sa mga pader para lumuwag ang daanan. Sketchy ito na kaya ang secret base ng mga goblins? Biglang may naamoy na masangsang si Kadim. Agad niyang sinabihan si Duncan na mag-focus, dahil amoy demonyo sa paligid. Kailangan ng distansya pero bawal tumakbo. Tiyak na dadagsain siya ng mga goblins kapag nagkataon, pero bago pa siya makapagpaliwanag, biglang sumugod ang kalaban. Swabeng nasangga ni Kadim ang atake. Titig na titig ang demonyo, mukhang first time lang niyang nakakita ng ganitong klaseng tao, sigurado siyang hindi ito basta villager lang. Finally, may thrill na rin, kanina pa kasi siya nabuburyong sa kakatambay dito. Sinuri ni Kadim ang kalaban, iba ito sa inaasahan niya, may tumutubong sungay maliit pa, pero lumalaki na. Bad trip ito, ibig sabihin, mas matindi at mas delikado ang laban na to kaysa sa inaakala niya. Ang simpleng pagtubo ng sungay ay pruweba na nag-evolve na ito. Mula sa pagiging lesser demon, nagiging intermediate demon na siya. Tuwang-tuwa ang demonyo sa nakikita niyang takot, sa isang iglap, sumugod ito, muntik nang hindi mablock ni Kadim ang napakabilis na atake. Ngumisi ang demonyo, mahal na mahal daw niya ang mga tao kasi mahihina at madaling utuin. Pure instinct na lang ang ginamit ni Kadim dahil nawala ito sa paningin niya. Tama ang hinala niya, hindi ito galawan ng isang lesser demon lang. Nagalit ang demonyo dahil inubos ni Kadim ang mga alaga niyang goblins. Kaya ngayon, dapat siyang lumuhod at magmakaawa para sa kapatawaran. Sa tansya ni Kadim, kaya ng 12 ordinaryong lalaki ang isang lesser demon kahit walang training. Pero kapag intermediate demon na ang kaharap, kahit isang squad ng elite soldiers, walang kasiguraduhang mananalo. Bibigyan daw siya ng demonyo ng second chance sa buhay. Pero, bawal na niyang gamitin ang braso niya. Ang gusto nito, putulin ni Kadim ang sarili niyang kamay gamit ang palakol, tapos, nguyain at ubusin hanggang buto na lang ang matira. Kapag kinain niya ang sarili niyang laman ng walang tirang mumo, bubuhayin daw siya. Alam ni Kadim na dehado siya kung lalaban ng patas ngayon. Pero habang tumutubo pa lang ang sungay nito, may pag-asa pa siyang manalo, ito na ang chance niya. Nagtaka ang demonyo, bakit hindi pa niya pinuputol ang braso niya? Wala ba siyang balak sumunod sa utos? Ibinaon ni Kadim ang espada sa lupa. Masyado na raw maingay ang demonyo, at hindi siya nakikinig sa mga nilalang na tingin sa kanya ay blood bag lang. Hinugot niya ang prasko ng demon blood at hiniwa ito para tumulo ang laman. Lalong naguluhan ang demonyo. Kabisado niya ang amoy na yun. Pero bakit may ganun ang isang hamak na tao? Deadma si Kadim at nilagok ang dugo bago ibato ang prasko. Bigla siyang nanginig, at umungol sa matinding galit na nagpatindig balahibo pati sa mayabang na demonyo. Malas lang ng demonyo, dahil ang nasa harap niya ngayon ay ang natural enemy ng lahi nila. Buti na lang at gumana pa ang lumang dugo, pero ramdam ni Kadim na hindi ito magtatagal. Kailangan niyang tapusin to, ora mismo. Gulat na gulat ang demonyo sa sarili niyang reaksyon.
Natakot ba siya sa isang tao? Hindi pwede yun. Meron din siyang bagong kapangyarihan, dahil sa kayabangan ng tao, papatayin niya ito ngayon din. Sumugod ang demonyo at humaba lalo ang mga kuko nito. Pero alam ni Kadim na tuso ang mga nilalang na to, kung naramdaman nitong dehado siya, siguradong kanina pa yan tumakas. Masyado na sigurong nalasing ang utak nito sa kapangyarihang dulot ng bago niyang sungay. Pag-atake ng demonyo, kitang-kita na ni Kadim ang galaw nito. Sinangga niya ito ng palakol, napaatras ang demonyo at nabasag ang kuko nito sa lakas ng impact. Pero, may tama rin ang palakol ni Kadim. Hindi kasi ito gawa para sa bakbakan ng mga halimaw. Kapag nagtuloy-tuloy pa to, madudurog ang palakol niya. Kaya mabilis niyang pinulot ang kanyang espada. Walang kaso yun, masira man ang palakol, nariyan ang espada. At kung mawasak man ang espada, gagamitin niya ang kanyang mga kamao. Tinitigan ng demonyo ang nabasag niyang mga kuko. Sumabog ang galit niya at nagwala. Hindi katanggap-tanggap ang ginawa ng tao sa kanya, pero naunahan siya ni Kadim. Isang mabilis na taga ng espada ang bumulusok, nasangga ito ng demonyo pero lumuhod siya sa bigat ng puwersa, nanginig ang demonyo. Ngayon lang niya naramdaman ang tunay na lakas ng taong nasa harap niya. Hindi tumigil si Kadim. Susunod na sana ang hampas ng palakol pero tinabig ng demonyo ang espada at pilit na umiwas. Hindi siya makapaniwala sa lakas ng impact. Nanginginig ang tuhod niya. Paano nagkaroon ng ganitong lakas ang isang hamak na tao? Umungal ang demonyo at sumugod ulit. Target niya ang ulo ni Kadim, pero nakaiwas ang bida at binangga ng balikat ang halimaw, napaatras na naman ito. Tuloy-tuloy lang ang combo. Hinampas ni Kadim ang espada sa leeg ng demonyo, pero muntikan na itong makaiwas. Ginamit ni Kadim ang momentum ng pag-ikot para isunod ang buwelo ng kanyang palakol. Mas malakas ito kaysa sa una. Pain lang pala ang naunang atake para sa grand finale na to. Alam ng demonyo na tepok siya kapag tinamaan siya nito. Tumalon siya paatras sa sobrang takot, habang tuluyang nadurog ni Kadim ang malaking bato sa tabi nila. Hahabol-habol ng hininga ang demonyo, tila ba naubos na ang stamina bar nito sa matinding takot. Gigil na gigil siyang nagtanong kung ano ba talaga si Kadim dahil obvious naman na hindi ito normal na tao. Pero deadma lang si Kadim, titig halimaw lang ang isinagot sa kanya. Malinaw ang mata ng bida, walang takot, driven only by the thirst for battle, alam na ng demonyo, ibang klase itong kalaban niya. Sigurado siyang isa itong monster na nag-anyong tao para linlangin siya. Sa sobrang panic, tumalo ng demonyo at kumapit ng mahigpit sa stalagmite na parang tuko. Dehado na siya sa lakas, at nababasa pa ng kalaban ang bawat galaw niya. Talo na ba? Wala nang silbi ang pag-charge ng head-on. Pero ano pang magagawa niya, biglang. Narinig niya ang sigaw ni Duncan. Mukhang tinataboy ni Duncan ang mga goblins, pero mas na-attract ang atensyon ng demonyo sa hawak nito. Yung apoy. Kung mawawala lang yung liwanag na yon, magiging easy mode na sana ang laban. Agad siyang nag-parkour mula sa mga stalagmite para sugurin ang light bearer, pero si Kadim, binaba ang espada at hinawakan ng axe sa throwing stance. Bistado na ang moves ng demonyo na targetin ang guide, pero sorry na lang, hindi papayag ang ating bida. Mabilis ang demonyo, alam ni Kadim yon. Kung ibabato niya ng diretsyo, siguradong iilag lang ito, kailangan ng matinding diskarte. Humigpit ang kapit niya sa palakol. Hindi ang demonyo ang target niya, kundi ang tinutungtungan nito. Huli na nang mapansin ng demonyo ang plano. Paghagis ng axe, wasak ang stalagmite, lagpak sa sahig ang kalaban, sa pool. Habang hilo pa ang demonyo sa alikabok, sinamantala ni Kadim ang pagkakataon, sugod agad para tuhugin ang mukha nito. Nasa lupa ng demonyo ang talim bago tumagos ng tuluyan, hirit pa ni Kadim, mas gwapo daw ito sa bagong itsura niya. Pumalag pa ang demonyo at sumuntok out of desperation. Pero gulat si Kadim, buhay pa pala to kahit may butas na ang ulo. Ibinuhos ni Kadim ang lahat ng lakas niya sa braso, kahit nagpupumiglas ang demonyo, hinila niya pataas ang talim at slash. Hati ang utak. Sa pagkamatay ng boss monster, biglang naglaho ang buff sa paligid. Laking pasasalamat ni Kadim na tinagal pa ng katawan niya ang laban na yon. Ang mga goblins, tulala na lang sa takot. Nanginginig ang mga tuhod, na wala na ang angas at bangis nila kanina. Patay na ang master nila, wala na ang demonic energy. Pero, hindi ibig sabihin ay ligtas na sila. Naging mga halimaw na sila na uhaw sa dugo. Walang ititira si Kadim, uubusin niya ang bawat isa sa kanila bago siya umalis. Sinubukang tumakbo ng isa, fearing for his life, pero sorry, walang awa-awa dito. Huling target niya ang may hawak ng torch. Bibilisan na niya ang pagtapos dito. Pero bigla siyang binunggo ni Duncan, natauhan si Kadim at narealize.
Si Duncan pala ang muntik na yang mapatay sa sobrang bloodlust. Napahinto si Kadim, naalis ang pula sa kanyang mga mata. Nagsorry agad siya, sensya na pre, madilim kasi, di kita na mukhaan. Yaya niya, pasukin na nila ang loban. Nandoon sigurado ang mga bata, at kailangan pang iligpit ang natitirang mga kalaban. Fast forward sa village, iyakan at yakapan ang mga magulang at anak. Lubos ang pasasalamat nila kay Kadim, from the bottom of their hearts. Isang elder ang nag-alok ng handa para sa ating bayani. Kulang pa daw yon sa ginawa niyang kabayanihan. Pero tumanggi si Kadim, sa mga bata nyo na lang ipakain yan. Siguradong gutom ang mga bata, kakaiyak buong gabi. Sinabihan niya si Duncan na sumabay na kumain habang siya naman ay magpapahinga muna. Pinagmasdan ni Duncan ang mga villagers, lalo na ang mga bata na parang mga buhay na patay ang itsura. Noong nakita kasi nila ang mga ito kanina, nagsiksikan sila sa isang sulok, desperado, parang gunaw na ang mundo at baliw na sa takot. Paliwanag ni Kadim, na brainwash sila mula nung madakip sila paulit-ulit na sinisira ang isip nila. Iniwan kayo ng magulang nyo. Wala kayong kwenta. Ganoong klaseng mga salita ang paulit-ulit na sinasabi. Matinding mental torture yon na kahit pinakabanal na pari ay bibigay. Pero, hindi lang ito basta brainwashing. Dahil totoo naman na iniwan sila ng mga magulang nila. Ipinamukha lang sa kanila ang masakit na katotohanan hanggang sa tumatak sa buto nila. Matapos i-abandon ng mga taong nagluwal at dapat magprotekta sa kanila, mukhang malabo nang lumaki ng normal ang mga batang ito. Hindi magets ni Duncan. Bakit kailangang gawin to ng demonyo? Sagot lang ni Kadim, nature nila yan. Ang pagdurusa at despair ng tao ang pinaka-vitamins ng mga demonyo. Doon lang naintindihan ni Duncan ang sinabi ni Kadim kanina na ang mga demonyo ay sadyang malupit at mapanlinlang. Pero kahit na, kung magsisisi ang mga magulang at babawi sila ng todo ngayon, hindi ba pwedeng makarecover pa ang mga bata? Di ba may kasabihan? Ang wagas na senseridad, umaabot sa langit. Sagot ni Kadim, pwede. Pero duda siya kung kaya yun gawin ng mga magulang na basta-basta na lang nang iwan ng sarili nilang anak nang walang pag-aalinlangan. Na agad si Duncan sumama kay Kadim, di na niya carry ang heavy drama at lungkot sa mukha ng mga bata. Pagpasok sa tulugan, shook si Duncan nang malamang aalis na sila agad-agad. Hirit niya, baka pwedeng mag-chill muna kahit ngayon lang dahil sariwa pa ang mga sugat ni Lodi. Pero paliwanag ni Kadim, sureball na may witness na yan. Yung pag-kill sa soldiers, pwede pang palampasin ng Empire. Pero yung pumatay ka ng Holy Knight? Auto-GG ka dyan, par. Nalimutan na yata ni Duncan ang ginawa niyang krimen. Babala ni Kadim, kung malas sila, baka nasa likod na nila ang mga kalaban, kailangan nilang tumakbo dahil hindi sila sasantuhin ng mga to. Paglabas, tinusok agad ni Kadim ang leeg ng demon at sinimut ang dugo nito sa isang flask, habang nakanganga ang lahat, napuno niya ito hanggang kalahati sapat na pang-emergency buffs. Mukhang tapos na ang side quest niya dito. Tanong ni Kapitan kung anong gagawin sa bangkay, sagot ni Kadim, sunugin niyo na yan. Gulat si Kapitan, akala niya trip ni Kadim ibenta ang bangkay dahil sa laki ng value nito. Kung di raw alam ni Kadim ang presyo, si Kapitan na lang daw ang magbebenta sa merchant o Holy Knight, easy money sana. Pero alam ni Kadim ang galawan niya. Paliwanag niya, kapag di yan sinunog, aalingasaw ang amoy ng dugo. At kapag naamoy yan ng ibang halimaw at kinain ang bangkay. Congratulations, magkakaroon kayo ng mas malalang monsters. Siyempre, ayaw naman nilang ma-raid ulit ng goblins, di ba? Omsim. Dahil takot masisi ng bayan, mabilis pa sa alas 4 na nag-decide si Kapitan na sunugin na ito. Sa likod ni Kadim, lumapit ang villager na tinulungan niya. May dalang loot bilang pasasalamat. Kahit hindi marami, galing naman sa puso ng taong bayan. Di na tumanggi si Kadim sa blessings, inequip niya agad ang heavy boots at belt, dagdag stats din to. Pero pagtalikod niya para umalis, biglang umilaw at kumirot ang sugat niya mula sa spear. Ang katawan niyang may insane recovery rate na halos mag-heal na ang sugat kahapon. Ay di umubra sa 10-day-old wound na to. Iba talaga ang damage kapag holy weapon ang tumira. Sa massacre site, report naman si Eden kay Helia. Hinalughog na niya ang bawat sulok pero wale, zero clues ang lolo niyo. Imbiyer na si Madam Helia, pathetic daw. Wag lang daw tumunganga, gamitin ang utak at alamin ang motive ng kalaban. Pati mga preso, pinatay. Ibig sabihin, hindi ito rescue mission. Hindi rin ninakaw ang mga gamit ng soldiers. At ang pinaka-weird, bakit sinop-chop ang bangkay ng demon? Anong klaseng grupo ang gagawa nito? Tanong ni Eden, sinong mga erehe kaya ang may pakana? Sinabihan siya ni Helia na bopols. Hanapin daw ang sagot base sa deduction, hindi puro tanong. Kahit matagal na sa serbisyo, kaya hindi na po promote si Eden ay dahil dito.
Sa isip niya, masyadong arogante si Madam. Pero tiklop siya, wala siyang alam eh. At sino ba naman siya para kumontra sa isang alamat? Siya lang naman si Helia Muyel, ang Arch-Paladin na umakyat sa pwesto matapos mag-solo ng 20 Demons. Halimaw. Siya rin ang pinakabatang Arch-Paladin ng Imperyo, basura man ang ugali, pero ang skills, God tier, nakaka-high blood man, pero hindi siya kayang tapatan ng low rank na gaya ni Eden, bawi na lang next time. Dahil no choice, utos ni Helia, ilabas ang Holy Relic na bigay ng Archbishop. Shocked si Eden, yung twin mirrors ni Damian? Delikado yan. Wala pang 10 years nung mabasag yung isa. Ang twin mirrors ni Damian ay kayang ipakita ang future at past. Cheat item kumbaga. Kaso yung pang future, sumabog nung nag-reflect ito ng isang nilalang na sobrang lakas, kaya yung pang past na lang ang natitira. Sigaw ni Helia. Sino may sabing basagin mo? Gamitin mo lang pag dead end na ang investigation. Ano, magre-report ba siya sa Archbishop nang walang alam kung sino ang pumatay sa pamangkin nitong si Linton? Huminahon siya ng konti, wag daw mag-worry, diyan masisira unless Great Demon ang makita sa reflection. Hinablot niya ang salamin at siya na mismo ang gumamit sa crime scene. At doon, nakita nila ang kalupitan ni Kadem. Ang pag-inom ng dugo, ang pagdurog kay Linton. Ang titig ni Kadem ay sobrang bigat kaya, basag ang salamin. Nanginig sa takot si Eden. Paano nangyari yon? Di ba sabi ni Madam, Great Demon lang ang makakasira niyan? Ibig sabihin, ang barbarian na nakita nila ay may power level ng isang Great Demon, dapat na silang bumalik sa Holy Capital. Pero hirit ni Helia, ngayong kilala na ang salarin, bakit pa sila uuwi, ituloy ang hunting? Ngayon, seryoso na si Madam. Beast mode na. Isinusumpa niyang papatayin niya ang demon na nagbabalat kayong tao. Samantala, si Duncan, habang kumukuha ng tubig, iniisip pa rin ang kawawang future ng mga bata. Mga praning silang lahat. Humugot ng lakas ng loob si Duncan. Para makauwi sa pamilya niya, bawal mag-inarte. Kailangan niyang pagsilbihan ng barbarian na to, no matter what. Pagbalik sa campsite, ready na sana siyang magluto ng dinner. Pero shocks, basang-basa ng malagkit na pawis si Kadim. Anyari, ito yung halimaw na kayang pumunit ng demonyo nang walang kahirap-hirap. Bumangon si Kadim habang namimilipit. Ang sugat sa dibdib niya, bumuka ulit at nagnanaknak. Dapat na gets niya agad, yung tumira sa kanya, gumamit ng blessed weapon na lethal sa mga demonyo. Sa normal na tao, gas-gas lang yan. Pero isa siyang berserker na lakas amat sa demon blood. Nagsisisi tuloy si Duncan na lumabas pa sila ng village. Sana nag-rest day muna sila, pero umiling si Kadim, hindi ito nakukuha sa tulog. Wait, ano nga bang face ng moon kahapon? Inalala ni Duncan, isa itong fully tilted waning crescent moon. Sakto, hindi pa huli ang lahat para kay Kadim, kung ngayong gabi yun, may alas pa siya. Pero biglang may narinig silang nakakakilabot na alulong mula sa dilim. Boom, andyan na ang mga Blade Wolves para sa midnight snack. Kahit sugatan, pumuwesto si Kadim at sinigawan si Duncan na umatras. Walang chill sa mundong to. Bad trip, bakit ngayon pa sumugod ang mga asong gubat na to? Pinaligiran nila ang nanghihinang si Kadim. Sumugod ang isa, pero sinalubong ito ng lumilipad na palakol sa mukha. Headshot sana yun. Kaso, sabog na ang paningin niya kaya mintis ang aim. Dahil sa sablay niya, lalong ginanahan sumugod ang iba pang halimaw. Todo kayod si Kadim pero nakagat ang braso niya. Gumanti siya ng malupit na suntok at sinabayang tumba ang nasa likuran. May kumagat naman sa binti niya, pero pinalipad niya rin ito agad. Hingal kabayo na si Kadim, mautak ang mga wolves, sanay sa gangbang kaya nag-regroup sila. Lugi sa dami. Kung full HP lang sana siya, sisiw lang ang mga to eh. Biglang tumili si Duncan habang winawagayway ang apoy para protektahan ang sarili. Alam ni Kadim na lason ang demon blood sa kondisyon niya ngayon. Pero, wala na siyang choice. Do or die na to. Habang distracted ang mga kalaban, nilagok niya ang dugo. Naramdaman ng mga hayop ang pagbabago ng aura niya delikado. Hinablot niya ang espada. Swish, swish, tumba agad ang mga nasa kay Duncan, sabay dampot sa palakol at naghasik ng lagim. Iba-iba ang effect ng Berserker buff depende sa flavor ng dugong ininom niya. Mukhang agility boost ang nakuha niya ngayon. Nag-ala flash siya sa bilis at pinagpapatay ang mga sumugod. Expected na yun, mabilis din kasi yung demonyong pinagmulan ng dugo eh. Biglang umatras ang mga wolves. Akala ni Duncan tapos na ang boxing, pero alam ni Kadim, intro pa lang to. Dumating na ang alpha. Doble ang laki nito sa iba. Pero mas takot si Kadim na ma-expire ang buff niya kesa sa laki ng kalaban.
Walang pasabi biglang sumugod ang dambuhalang lobo. Tatapakan siya nito ng buhay, kaso bumigay ang katawan niya dahil sa laso ng sugat, napaluhod siya. Nagpanik si Duncan, "Hoy gumising ka dyan. Kakainin na tayo." Tumingala si Kadim, "Eto na." Swak na ang timing. Nakita niya na ang senyales. Hating gabi. Walang buwan, itinarak niya ang espada sa lupa at nagsimulang magdasal ng orasyon. O dakilang atala, ang undefeated master of soldiers. Basbasan mo ang mandirigmang uhaw sa digmaan. Sa gabing nakapikit ang mata ng kalangitan. Ipagkaloob ang pangalang tigmak sa dugo sa espadang ito. Uminit at nagliwanag ang espada, gulat si Duncan at pati ang Alpha Wolf, tinanong siya ng boses, "Anong pangalan ang nais mong ibigay?" Ang tagal na yang hindi nararamdaman to. Ang panginginig ng purong willpower. Gawain niya na to since first playthrough pa lang. Ang pangalan ng espada, Mosquito. At boom, umukit ang rune sa bakal. Nag-aapoy na pula. Ito ang unique trait niya, the one who bestows names. Sumugod ang Alpha, pero sisiw na lang na hiniwa ni Kadim ang hayop. Activated na ang special effect, Vampiris. Humigop ng buhay ang espada, unti-unting bumabalik ang lakas at HP ni Kadim. Umungol ang Alpha sa galit, pero nabitin si Kadim. Yun lang ba yun? Gusto pa niyang subukan ang talim ng bago niyang laruan? Pinulbos niya ang Alpha Wolf. Salamat sa lifesteal, pati ang nakakamatay na sumpa sa dibdib niya, burado na. Mabuti na lang at lumitaw ang mga gamit na ito. Blessing in disguise, di ba? Ancient script ang nakaukit sa blade kaya hindi niya mabasa, pero malamang mosquito ang ibig sabihin. May special effect na vampirism instant lifesteal kapag umatake. Kaso nga lang, low-grade item ito. Sobrang pangit ng efficiency, parang scam. Para maka-fully recover sa pagkakabugbog niya, kailangan niyang pumatay ng 12-12 ng beasts, grinding malala. At kung kalansay o bato ang kalaban. Walang kwenta, pero pwede na to pansamantala. Libreng buff na walang gastos sa materials, choosy pa ba? Dahan-dahang sumilip si Duncan mula sa pinagtataguan niyang puno. Safe na ba lumapit? Nalaglag ang panga niya sa nakita. Akala niya dedo na ang barbarian, pero bakit nakatayo pa rin? Halimaw ba to? Pagtingin niya, naglaho na parang bula ang mga sugat nito. Kahit yung galing sa Holy Night, burado na. Biglang nagtanong si Kadim ng may halong pagbabanta, "Ba't di ka tumakas habang nakikipagbuno ako sa mga lobo?" Kung iniwan siya nito, sure ball, na, di na siya makakahabol. Napakamot ng ulo si Duncan. Ngayon lang pumasok sa kokote niya ang idea, nakakatakot ang ngiti ni Kadim. Kahit tumakbo siya, gagawin lang siyang pulutan ng mga gutom na wolves, pero sa itsura niya, mukhang may balak pa rin siyang tumakas. Nagtataka si Duncan sa sarili, "Oo nga no, bakit ba di ako karipas ng takbo kanina?" Masyado siyang nag-alala sa barbarian kaya nawala sa isip niya ang sarili. Utos ni Kadim, "Magbantay ka dyan. Lobat na ako sa laban. Pag tumakas ka, siguraduhin mong nasa kabilang mundo ka na. Dahil kapag nahuli kita, kakalad ka rin kita pabalik gamit ang bali mong leeg." Joke lang ba yun? Ayaw nang itest ni Duncan ang tadhana. Kaya ayun, gising siya buong gabi, dilat na dilat sa takot. Kinabukasan, may bad news. 10 araw pa tayong maglalakad papuntang Alliance Territory. Leg day every day. Sobrang lawak ng southern region ng Empire. Parang walang katapusan bago marating ang border. Tanong ni Kadim, "Smooth lang ba ang tawid natin?" "Ayoko nang makasalubong ng isa pang baliw na Holy Knight." "Relax ka lang, boss," sagot ni Duncan. "Kaya nga dito tayo dumaan sa poorly guarded area, diskarte lang. Baka may mga bandits. Pero sisiw lang yun sa'yo. May maliit na castle sa unahan, ang Multana. Doon tayo magre-restock. Remote area to, so wala power ang mga Elgafati dito. Mas maliit ang free city pero mas developed ang business sector kaya sementado ang daan. Pag nag-shortcut tayo, nandoon na tayo agad, easy peasy." Sa isip ni Kadim, hindi pa rin ito magiging madali. Pero kumpara sa dati, hamak na mas okay to, 300 years ago. Ang Eastern Continent ay isang madugong arena kung saan nagpapatayan ang mga kaharian para sa kapangyarihan. Uso ang pagiging exclusive noon. Walang may gusto sa outsider, lalo na sa isang dambuhalang barbarian na mukhang gulo ang dala. Kahit si Melissa, nung una silang nagkita. Kakaiba ang tingin sa kanya. Sa bagay, hindi niya masisisi ang dalaga. Imagine, isang young mage na lumaki sa libro at pag-aaral, tapos biglang may barbarian na gustong sumama sa travel niya, weird combo. Agad siyang sinulat ni Melissa sa diary nito, kung ano-anong kaekosan, napangiti si Kadim sa alaala, pero ngayon, wala na yung kwenta. Sabi ni Duncan, "Chill ka lang.
Sanay ang Free City Alliance sa mga tulad mo, don't worry, be happy. Pero biglang, may kaguluhan sa unahan. Tanong ni Kaydem, ano yun? Hula ni Duncan, bandits na naman. Pero teka, iba yung nang-aaway. Hindi sure si Duncan kung ano ang drama nila. Sabi ni Kaydem, iwas tayo, ayoko ng hassle. Kaso huli na, nakita siya ng bandit. Agad nag-ready si Kaydem sa bakbakan. Pero plot twist. Ipinakilala ng bandit si Kaydem na parang close sila, sabi na nga ba darating ka? Hinihintay ka namin, boss. Yung ibang bandits, ayun, nagtakbuhan na parang mga daga, ayaw pa nilang mamatay, no. Tawang-tawa naman yung mga nabuli na bandits habang pinapanood silang tumakas. Buti nga sa inyo, duwag. Ipagkalat nyo. Nandito na ang Aeon's Raging Horn, nagpasalamat pa ang bandit kay Kaydem sa tulong, mukhang gusto lang niyang matawag na Raging Horn, di ba? Feeling close si kuya. Cold na sagot ni Kaydem, hindi ako yun at wala akong paki sa inyo. Tabi o mamatay kayo. Na-confuse ang mga bandits. Pero dahil hindi pala siya ang kakampi nila, naisip nilang niloloko lang sila nito para makalusot. Kailangan kang parusahan sa kayabangan mo, bilis magbago ng ihip ng hangin, alam na ni Kaydem na may hinihintay silang iba. Dahil madami sila, feeling nila sila na ang hari ng kalsada. Power in numbers daw. Napansin ng isa si Duncan. Oy, ano yung dala ng alalay mo sa higanteng bag na yan? Mukhang mamahalin ah. Sisilipin sana niya, pero hinarang siya ni Kaydem, ops, bawal hawakan. Pinapalungkot mo naman ako, eh. Bigla kang susulpot tapos mang-scam ka ng identity? Dahil sa'yo, kailangan namin lumaban ng walang backup, kaya dapat lang na magbayad ka ng damages, with interest. Tinitigan lang sila ng masama ni Kaydem, kaya ang akala ng bandit ay napakakuripot lang talaga ng bida natin. Kung ayaw magbayad, ganito na lang. Mukhang kaya naman niya ang sarili, kaya sumama na lang siya para magpanggap na si Aegon's Raging Horn. Nakita kasi ng bandit na tumakbo ang mga kalaban nila kanina. Kaya easy peasy na lang to. Magpapanggap lang siya, sisigaw ng malakas, at siguradong magsisipagtakbuhan na ang mga mokong. O diba, quits na sila, di na kukunin ang bag niya bilang bayad, natural lang yun dahil siya naman ang may kasalanan. Kung tunay siyang lalaki, panindigan niya to. O baka naman babae pala siya sa ilalim ng damit kaya tiklop siya. First time kasi niyang makakita ng barbarian, kaya wala siyang alam sa itsura at pinagkaiba ng mga ito. Habang tumatawa ang mga unggas, kinakabahan naman si Duncan sa pananahimik ni Kaydem. Baka nagtitimpi lang para iwas gulo. Pero para sa bandit, deal na agad dahil magkakasama na silang magtrabaho. Magkakilanlan muna kaya sila? Siya ang mauuna. Walang kaabog-abog. Nagpakilala si Kaydem gamit ang talim ng kanyang espada, tanggal agad ang ulo ng bida-bida. Loading pa ang mga kasama niya. At habang nagtitilian sila sa takot, napabuntong hininga na lang si Duncan, expected na niya ang ganitong eksena. Labas agad ng patalim ang mga bandit, akala nila makakalabas pa siya ng buhay. Dito na formal na nagpakilala si Kaydem. Siya ang Great Warrior ng Atala. Wala pang isang minuto, ubos na ang mga pipitsuging bandit. Paghugot niya ng axe sa huling kalaban, nakita niyang retiro na ang weapon niya. Taltal na ang talim at umuuga na ang hawakan. Di na panggiyera to, laspag na masyado sa dami ng pinagdaanan, sinabit na lang niya sa bewang, bahala na, bibili na lang siya ng bago at mas matibay sa kastilyo. May isa pa palang humihinga. Naging estatwa siya sa takot nang lingunin siya ni Kaydem. Mabilis sana siyang tumakbo, kaso nadapa naman agad. Pabor to kay Kaydem. Di na niya kailangang putulin ang paa nito. Pero kung ayaw ng mokong na madurog ang spine niya, sumagot siya ng maayos. Ang totoo niyan, bandit ba talaga sila? At anong koneksyon nila sa mga tumakas kanina? At ang pinakamahalaga, sino ba yung Aegon's Raging Horn na yan? Nang di makasagot ang bihag, si Duncan na ang umeksena. Ang Aegon daw ay siyudad sa gitna ng Free City Alliance. Nandoon ang pinakamalaking arena sa kontinente kung saan nag-aabot ang mga uhaw sa yaman at karangalan. At si Aegon's Raging Horn. Siya lang naman ang legendary barbarian na laging champion doon. Tanong ni Kaydem, napagkamalan ba siyang ganun kalakas? Posible, pero nagdududa si Duncan. Sobrang sikat noon, kahit chairman, hirap magpa-appointment. Baka pumayag kung babayaran ng ginto, pero kahit yun, malabo pa rin. Biglang sumigaw ang bandit. Galing daw sa arena ang boss nila at childhood best friend daw nito ang alamat. Pag humingi daw sila ng tulong, drop everything daw ang lodi para sumaklolo. Pag dumating si Raging Horn, tepok silang lahat. Buisit kasi, kasalanan to ng Black Hammer Gang, teritoryo dapat to ng Blood Cave Gang eh. Kaso, nilusob sila ng sandamakmak na kalaban, kaya napilitan ng boss na tawagin ang best friend niya.
Napailing na lang si Duncan. Pre, na-scam kayo ng malala. Kung totoo yan, hahayaan ba siyang maging bandit dito? Sana binato na lang siya ng gold bars para magnegosyo sa siyudad. Dito na natauhan ang bandit, unti-unting gumuhit sa mukha niya ang katotohanan. Sa isip naman ni Kadem, marami na siyang napatay kaya di na pwedeng magkaayos. Unahan na lang bago pa sila ma-ambush. Tutal mga bandit naman sila, walang guilt trip sa pag-loot ng mga supplies nila. Baka makahanap pa siya ng matinong weapon. Inutusan niya ang bihag na ituro ang lungga para ma-clear out na sila. Tumanggi pa nung una, pero nung piniga ni Kadem ang spine niya, bumigay din. Sa hideout, nakaupo sa golden throne ang leader. Siya si Graham, ang leader ng grupong ito at close friend daw ng kapatid niyang si Aegon's Raging Horn. Gumawa raw siya ng pangalan sa arena ng Agon, isang proud at matapang na mandirigma. Yun ang gusto niyang paniwalaan, pero di siya kilala ng Raging Horn. Ang totoo, basic gladiator lang siya na may isang panalo at 4 na talo. Nagsinungaling lang siya na nagpadala ng messenger dahil ang gulo ng mga tauhan niya. Kahit naman totoo, di pupunta ang Lodi para sa kanya. Saan ba siya nagkamali? Gusto lang naman niya ng simpleng buhay. Kasama ang mga uto-utong tauhan na naniwala sa mga kwento niya, sapat na sana ang pagnanakaw sa lugar na to. Kasalanan talaga to ng mga buwisit na Black Hammer na yan. May sarili naman silang border, di ba? Bakit kailangang dumayo pa rito para maghasik ng lagim? Habang nagpapanik si boss, biglang sumigaw ang tropa niya. Nandito na ang Raging Horn. Hindi pa nga siya nakakapag-beg ng save me, please, ayun, tigok na agad. Sa pulang subordinate ng isang malupit na axe throw ni Kadim. One hit delete. Shocked si Graham sa nakita. Yung astig na barbarian outfit plus yung katawang pang gym rat. Teka, ito na ba talaga yon? Ang legendary Raging Horn ni Agon? Agad tinutok ni Kadim ang kanyang talim sa kanya sabay tanong ng malupit. Ikaw ba ang bossing ng mga low quality na bandidong to? Todo acting naman si Graham ng huyu. Moment, kunwari hindi niya gets ang nangyayari. Maraming salamat sa panunood, mga Lodi.